Sino? Ayun, hallelujah. Sige, church, nabigyan na natin sa mataas. Kayo. Yes, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Isabela. Morning! Magandang umaga sa ating Panginoon na hallelujah. Jesus, yes, Lord. Muli nga, Panginoon, maraming salamat po. At sa iyo po ang papuri sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige, church, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-opening prayer. Pastor Vic, opening prayer na. Ihanda po natin ang ating mga puso para bigyan ng parangal ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ibigay mo sa bawat isa mula sa kalusugan, proteksyon, pag-asenso, pag-ibig, at higit sa lahat, kaligtasan. Ikaw ang aming pinataas. At kung hindi sa iyo, O God, wala kaming lagi. Kami ay nag-ipon, hindi para lang makisaya ng aming sarili, kung hindi makisaya kami sa presence mo. Salamat sa mga kalusugan, pinagalit mong sakit. Sa mga muntik nang magkasakit, gumaling. Amen. Sa mga minsan, butas ang bulsa, pero ginawa mo ng paraan. Amen. Sa mga taong gusto mag-aral, magtrabaho, binigyan mo ng trabaho at edukasyon. At hindi lamang mga material na bagay, kung hindi kasiyahan at kagalakan na kahit anong hinaharap namin problema na pagtataguan. Sa aming kalagayan na ganito, tagumpay kami. Lahat ng mga anghel, O Diyos, mga banal na anghel ng Diyos, at ang mga demonyo ay kidaw, kasama si Satanas, sa ngalan ni Jesus. Ikaw ang nagbigay ng tagumpay. Yung mga nakitulong dito sa church, sa panalangin at suporta, binabasbasan mo. Sa mga nakapagbibigay at hindi, binabasbasan mo sa ngalan ni Jesus. O Banal na Espiritu, kumilos ka ng malaya ngayon. Gamitin mo ang mga nagpapauna sa iyong pagpupuri at pagsamba. I-bless mo rin yung mga taga-subaybay. I-bless mo yung nag-provide ng data. I-bless mo, Panginoon, yung mga taong ayaw banggitin ang kanilang pangalan patungkol sa pagkain, sa rent, at saka, Panginoon, sa tarpuli na ito, pinupuri ka namin. Amen. Ayun, amen nga, no? Muli nga na maraming salamat sa Panginoon no, ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige nga minsan naman na, God is good! Grabe! God is good! God is good! Grabe! Grabe! God is good! Nalito pa siya, ano? Amen, hallelujah, Jesus. Sige nga, palakpakan namin natin Panginoon ng ito na hallelujah, tuloy nga, Panginoon, na maraming salamat po sa umagang ito. Tuloy nga, Panginoon, na sa iyo po ang papulit pagsamba at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Sige, church, sa umagang ito na tayo magsimula sa awitan, Panginoon, na holy forever. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na pumagit na ka sa bahay sa bahay na ito.
nga na ang Lord Amen. na promise sa atin. Ito ay tinupad niya. Amen. Sa kapila. Amen. Hallelujah. Kung may worship tayo, dapat may praise. Sino nakamiss ng praise dito? Amen. Amen. Mga nakakamiss natin ng praise. Gusto mo yun para sa ating Panginoon na lumupalakpak para sa Oo, ating amen. Kahit ikaw ay Panginoon. Hallelujah.
Church. magdadagdag tayo ng letpad. Grabe. Wait lang. Nakinulang sa akin lang. Bigla ko nawalan ng boses ko. Ano? Ang init. Oo, ang init. Nakakapagod siya. Ang Diba, init ang eh. saya. Sige na, una tayo. Sige, church. Pwede na po tayo umupo. Ano? Ayan. Ano nga yun? Kuwang ko dito. Sige, church. Hanap pa po tayo ng kanya-kanya natin pwesto. Kailangan ba ito siya ng kilos? Hanap tayo ng kanya-kanya natin pwesto po. Ano? Pwede po bang mag-request ng tubig? Ayan yun, next Sunday. Magdadagdag tayo ng pan. Pan at saka Silya. Pwede po bang mag-request ng water? Uy, kanina pa yung mga kanina. Buti pa si Ate Ray, may dalawa. Medyo sumasak ng aking lalaman. Bigay ng water. Ay, ang init! Ayaw talaga si Pastor. Basta tanggalin mo na lang yung ano, yung mosquito. Mag-white shirt ka na yun. Mukha akong Joseph Estrada. Kaya nga, tanggalin mo na lang yun. Tanggalin mo na lang. Mamaya, mag-pneumonia ka na. Akin na yung Pastor. Amen, no? Nakakatimonya to eh. Pneumonia. Sige nga, minsan pa nga, church. God is good. Grabe! Grabe! God is good! Amen! Hallelujah, Jesus. Cool. Maya ko siya sa buong kwarto, eh. Mga ganyan. Ay, thank you. Sige, church, bago tayo tumako sa pagpapasalamat, anong gusto ko po munang batiin ng lahat ng magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga televiewers dyan. Amen. Yes, sa ating live. At higit na magandang umaga sa Panginoon. Amen. At syempre, bago tayo magsimula muli sa pagpapasalamat, gusto ko po munang i-welcome ang lahat sa ating bagong place. Ano? Amen. Amen. Ano pa rin naman ang set-up? Pwede ba lang tayo na? Nagugas si Carl. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Huwag na natin. Pwede na tayo mag-invite, guys. Amen. Diba? Sige, church, tayo po idadako muna, no? Sa pagpapasalamat. Ay, ayun. Sige po. Sino po first honor for today? Oh, mga first honor daw dyan. Mga gusto na. Sige na, abaw. Talaga, tumayo Ayan, na. tumayo na. Tumayo na. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa buhay ni Ate Juanita. Ate, bakit pa nakatimalas na? Kasi mga sleepers. Okay, sige. Salamat po mga karasan. Unang-una po salamat sa nag-provide na ginamit po ng Panginoon na mag-provide po ng ating place po. Amen. Nagpapasalamat po ako sa nag-provide po doon at sa bawat isa po na Amen. ligtas at safety po silang nakarating dito habang Amen. bumiyahe at nagpapasalamat po ako sa kalusugan ng bawat isa. Ang dami po natin ngayon. Sa kanya po talaga ako po rin po sa pagpapasalamat. Amen. 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 Sige, church, no? Amen. May pinagpapasalamat na natin. Wala na, diba? Batang malita po pinagpapasalamat niya na may bago na tayong days. Diba nakakatawa? Sige, church, sino ba ko sunod na magpapasalamat? Ay, paano sa atin, Julia? Di ba siya magdadasal? Di ba Hindi mo siya tatay. Hindi naman siya kagad sa Sige, akin. palang mga natin na ating Panginoon sa buhay ni ating Julia. Okay. Ayun. Magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po sa lahat. May lugar na po tayo. Ayun. Amen. And nagpapasalamat ako sa buhay ng mga nag-provide para sa lugar na to. Amen. Basta bless mo pa, Panginoon, ang mga taong yun. Amen. Sa mga hindi ko nakapag-provide, i-bless mo kayo po sila. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagpapala po na hindi ibig sabihin kaya lang po. Kundi kung paano po nagigising sa araw-araw. Tsaka po sa paggabay na pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ayun po sa paggabay niyo po sa kalusugan po ng bawat isa. Kaya huwag po talaga tayong tumigil na manalig sa Kanya, magpuring pagsabat. Amen. 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 Siya nga po ang ating pinapay at tubig
para mapaalis yung ating huwawat-utag-utag sa buhay. Tama. Ayun po, sa kanya po ang papuri pagsamba. Amen! Amen. Hallelujah. Sinong nakakanta ng sinabi natin? Pero yun na natunay nga na makikita mo talaga yung Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Totoo, totoo. Hallelujah. Sige, church. Sino ba po sa nila magpapasalamat? Ba, ang ganda ng pulpito natin, oh. Aba. Ay, una. Time to appreciate our Ba, yung nag-birthday ka nung nakaraang araw, hindi magpapasalamat. Amen. Hallelujah. Sino yung birthday na yun? Ay, yan na naman yung tuloy. Sige, palampakan natin ang ating Panginoon. Tama, Jupe. Regalo ko. Birthday mo eh. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Lord ngayon, ngayong umaga, no? First day ng June, ayun, sobrang blessed ng araw na to kasi grabe talaga ang Lord sa ginawa dito sa Amen. church na to. No? Amen. Pinapakita talaga ng Lord yung power niya sa bawat isa. Kapasalamat ako sa Lord dahil may place na tayo. Yay! Amen. And salamat sa Lord sa mga ginamit niya na tao para mag-provide dito sa lugar. And Amen. patuloy niya nawa i-bless ang mga tao na nandito. And nagpapasalamat ako sa Lord. Ayun, sa kalasugan ng bawat isa. Si Mama rin po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi mabuti po si Mama doon sa probinsya niya. Kasi, naiyak na ako. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi, Huwag ka mabuntis na. nadagdagan na po yung taon ko. Present na po ako. 30 ka na. Special na yan eh. Dagdagan niyo na lang kung tatlo. Parang forever Amen. 15 ka na lang. Parang gusto ko magkasala. Hindi, kasi nung dito po ako sa church na yun, 12 or 13 years old pa ata ako. Sweet 16. years na lang. Magkano? Nagpapasalamat 13 Ano raw? Sweetie? po ako dito nag- Sweetie? 13 Ah, sweet 16. Hindi ba 12? Hindi ba 12? Nagkakalin ka ba nung nandito ka? Kasi Ikaw lang daw ka na. 16 ka pa lang pala? Pang-paniratin to ng araw. Kuya Carl. Nagpapasalamat ako sa Lord, no? Kahit wala si Mama nun sa birthday ko, nagpapasalamat ako kasi may tatay kami, nandiyan. Kompleto kami may tatay. kapatid, masaya po ako sa birthday ko. Kahit di kami, kompleto ng araw. Ano handa, girl? Matol. Ito, may. Matulog na. Pero thank you sa Lord sa patuloy na paggabay sa pamilya ko, no? Sa patuloy na pagkipo sa mga puso ng parents ko. Yun. Thank you sa Lord din kasi hindi pa ako karapat dapat ata sa Sunday school na yun talaga yung pinag-pray ko sa Lord na Lord, kung kalooban mo man na magpuro na ako sa Sunday, sa iyo po ako magtitiwala. Amen. Nagpapasalamat ako sa Lord ngayon na sabi niya sa akin na ihanda ko muna ang puso at isip ko. Kasi these past few days, no, halo-halong emotions. Pero thank you sa Lord na may Lord ako sa buhay ko. Amen. And nagpapasalamat ako sa mga tao na nakapaligid sa akin, lalo-lalo na ito sa church na to, no. Tunay nga ang church ay nasa puso natin. Papasalamat din ako sa Lord. Ayun, sa kanyang papuring pagsamba, hindi ko na i-isa kasi sa sobrang dami na biyaya, hindi lang material, kundi spiritual. Yan. Thank you sa Lord sa kanyang papuring pagsamba. Amen. 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 Happy birthday, Ate Lupe. Amen. Sige, Krishna. Sino pa po sunod na magpapasalamat? Diyan po sa likod. Ayan. Parang tinig na rin. Diyan, palapakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Jamaica. Ay, may pumalakpak. Ay! Buti nga, pinalakpakan dito eh.
this week, hindi talaga ako may mental health. So, sinubok na naman po ako. So, sa mga tao po na nagpapasalamat po ako sa mga kapatid ko sa buhay na yun. Nagpapasalamat sa Lord dahil may mga kapatid ako dyan po na gumagabay po sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa mga blessings na po yung nagpo-provide po si Lord ng blessings sa akin. Mapapagkain, ano man. At nagpapasalamat po ako kasi kahit ako po kasi yung tao na mabilis sumuko talaga. Mabilis talaga give up sa buhay. Nagpapasalamat po kasi pinatatag niya po ako ngayon. Amen. Sa mga oras na ngayon. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa kung wala akong Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi kumikilos. Ayan na. Sige lang, okay lang. Maganda yung iyak mo. Kaya nung wala tayong tissue dito. Meron din sa likod. Toilet paper. Ay, hindi, oh. Pangiri ako. Nagpapasalamat po ako kasi pinili ko ang Panginoon. Amen! Pinili ko ang Panginoon kaysa sa tao na alam mo naman na hindi naman. Kasi ikaw nag-umpisa mo. Yung jowa ka nila. So, Ikaw talaga nag-umpisa mo. Sabi ko, i-break mo na eh. salamat sa Panginoon dahil hindi ako nagdalawang isip na piliin siya. Siya palagi ako. So, alam na ng Panginoon yun kung anong gabay na ginawa niya sa akin. Alam na ng Panginoon kung anong mga words, ang mga kinakaharap ko ngayon. Salamat sa Lord dahil hindi niya ako iniwan. Amen! Salamat sa Lord dahil hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako, kasi kapag may problema ako, sige, kunwari, dati po talaga kapag hindi ako okay mental, hindi talaga ako lalabas. Even Sunday ko yan. Hindi talaga ako aatin. Pero ngayon, as long as napipili ko yung Panginoon, nandito po ako. Salamat kasi mas priority ko na ang Panginoon. Amen. Sa ilan. Amen. Yun lang po. Salamat sa Panginoon kasi mas nakita ko yung power niya. Mas nakita ko yung value niya kaysa sa tao na asaya niya. Salamat po sa Panginoon. Siya ka lang po yan. Salamat. Amen! Hallelujah. Pigilan niya daw yung kanya. Pero totoo yun, no? Tunay na ang Panginoon, tatanggalin niya yung mga tao walang kwenta sa buhay mo, lalo na kung makakasama sa iyo. Amen. Totoo yun. Na tatanggalin niya talaga yung mga tao. Na walang magandang naitutulot sa buhay mo. At walang magandang patutunguhan. No? Totoo yun. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Sige, church, sino po kung sunod na magpapasalamat? Ayan. Kung wala na. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Medyo sa mahaba-haba buhay ni to, ah. Tita Ted. Sige, church na tayo pumalakpak na naman. Hindi lang ituloy sa hindi ko, girl. Good morning! Ay, sarap pa lang tumayo, no? May ano na tayo, may card. Maraming salamat sa pagpunta ng bawat isa. Thank you yung mga nasa likod. Salamat sa Kanina, yung tumayong mga bata dito, burden talaga namin ni Pastor yung mga yan. Yung magkakapatid na yan. Kasi, lahat tayo dumadaan sa hirap at buhay. Kaya yung burden talaga namin ni Pastor, nandiyan sa magkakapatid na yan. Alam nyo ba na this coming August, may dalawang gagraduate ng kabataan ng church na to. College, yung dalawa. Si Carl, at si Granny, yung nakaret na nandoon. Gagraduate na sila. Noong nag-umpisa to, kaka-umpisa lang din nila, di ba? Di ba? Tama, Carl? Granny. Ngayon, gagraduate na sila. Konting pahapyaw lang ng church natin. Mag-5 taon na tayo this coming November 1. Dati, iba yung pangalan. Okay? Dati, iba yung pangalan nito. Ngayon, nag-decide kami ni Pastor, pero ang tagal namin pinag-pray nito. Kasi, pansin namin, noong
yung naki-umbrella pa tayo, nandun tayo sa ibang church, yung iba yung pangalan ng church natin. Parang, di ba, Aliyah, pansin nyo, hindi tayo lumalaki. Parang ang hirap, pati ano. Ngayon, siguro mga ilang buwan na to, mula pa nung March, pinag-pray namin ni Pastor na itong pangalan ng church na to, itong Recent Christ, binata pa si Pastor nito, itong pangalan na to. Ito talaga ang gusto niya talagang pangalan ng church na gusto niya. Noong inisip niya tong pangalan na to, ibang pastor ang kasama niya. Kasi brother pa siya noon. Hindi namin nakalain na after ilang dekada, siya pa yung gagamit ito. Siya talaga, sa kanya talaga kung galing kung Recent Christ Jesus Bible Church Caloocan. Kaya nakakatuwa talaga na mula nung isang buwan na tayo na ganito, bigla na lang, akalain nyo ba, di ba, ilang linggo pa lang, yung sabi natin, matagal na natin pinag-pray na magkaroon tayo ng lugar para sa church natin, di ba? Parang wala nangyayari na hindi tayo makahanap ng lugar. Kasi, unang problema, concern, ang pagda-down. Kasi pag oras na magre-rent ka, kung may magda-down ka, magde-deposit ka, pinakamababa niya, 2 buwan. Eh, syempre, hindi naman lahat, syempre, hindi naman lahat may trabaho ang member ng church na to. Karamihan ng member, puro estudyante na pinag-aaral din ng mga magulang. Ilan lang ba may trabaho dito, di ba? Alam niyo ba na nung nakaraang linggo, magto 2 weeks na, biglang may kapatid tayong nag-chat sa akin na sabi niya, sis, baka gusto niyong gamitin itong lugar daw na to. Itong lugar na to, ang kwento nito, may kumuha na anak ng kapatid natin, kapatiran natin. I-rent nila. Mag-ina lang sila, mag-ina lang. Ngayon, na-realize niya na kung nakikita niya yung tower na yan, bigla siyang natakot na yung radiation daw. Kaya niya pinitawan. Nakapag-down na sila ng 12,000. Kaya, inayawan niya to, sinabi sa amin, nung mama niya na, sis, baka gusto natin tignan nyo yung place, baka gusto nyo gawin church. Saan pa kayo may mag-down na? Hindi pa, nung tinignan namin last Sunday, di ba Ray, niyayaya kita, hindi ka pwede last Sunday. Nung tinignan namin to, biglang nag-yes na kaagad si Blessed Grace, yung anak kong pangalan na, it's a yes ma'am, sabi niya, kunin natin. Sabi niya, nagpaalam na rin ako sa pinakaano nito na sabi wala naman daw problema. So, glory to God. Isang beses lang naman sa isang linggo tayo dapat iingay every Sunday. Kung magkakaroon lang tayo ng prayer meeting, hindi naman ganito kaingay, di ba, Pastor? Oo. Iyaano pa namin kung Wednesday or Friday ang prayer meeting ng church dito din mismo. Pero hindi pa namin alam kung anong desisyon ng pastor natin. Doon pa lang, kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Yung mga pamilya na nagtulong-tulong tong araw na to, nakakatuwa. Bacolod family, Pakunla, Buesa family, Maluloy-on, Castro, Sebastian family, at saka yung mga kabataan na nandito, maraming salamat talaga. Maraming salamat. Biglang, itong pagdala ng gamit galing patong Santa Maria, kanina lang namin dinala, may nag-sponsor na Lalamove. Ayaw niyang pasabi mo sino siya. Tapos, ano ba to? Lahat ng mga nandito, maraming salamat. Pagkain. Yung tarpaulin, may nag-sponsor dito. Yung mga gagamitin sa pagkain mamaya, may nag-sponsor din. Nandiyan yung mismong kakainin, may nag-sponsor din. Maraming salamat. At saka yung mga kabataan na tumulong kanina, maraming salamat sa inyo. Hindi namin babayaran. Yung mga tao na nandito, maraming salamat. Lord, ayokong umiyak kasi kagabi na ako umiyak bago ako matulog. Sabi ko, Lord, kasi wala pa kami tulog. Excited kami dalawa ni Pastor na magkaroon ng unang gawain dito, nagkataon pang June 1. Diba? Nakakatuwa. Pero magli5 taon na yung church talaga natin.
itong pangalan na to, bago ito, kailan lang, mag-5 taon na tayo, parang kailan lang, no? Pero nakakatuwa kasi may dalawang gagraduate na. After 2 years, may gagraduate na din. At saka yung mga bata, diba? Maraming salamat sa aming mga kapatid na nandito. Nanay, marami pong nanay Meta, marami pong salamat. Ang mataas po yung hagdan, pero kinaya ko. Thank you, Lord. Kaya sa inyo po, sis, marami pong salamat sa pagpunta. Right, thank you. Sa lahat ng mga nasa online ngayon, maraming salamat po. Wala na ba akong nakalimutan? Sa mga kapitbahay namin bago ngayon, pagpasensyahan nyo na, every Sunday lang po ito na mag-iingay. Maraming salamat sa unawa. Thank you, Lord. Thank you talaga. Amen. Hallelujah. Yan ko na umiyak. Church, no? Amen. Nakatanggal na nga eh. Sinusot ko na lang eh. Pero sige. Sino pa po sunod na magpapasalamat? Sige daw. O, yung mga gagraduate lang. Bart, kung ayong manager, Hindi, may papasalamat po ba? Ayan, sige. Palakpakan natin ang ating Panginoon na sa buhay ni Kuya Carl. Amen. Hello. Okay. So, first of all, gusto ko lang magpasalamat kay God. Siyempre, eto, meron na, yung nga itong sabi nila, Pastor, nila Sister Beth, meron tayong place para sa samahan natin. And this time, siksikan sa isang lugar, no? And, kilos na tayo dito na maayos. Hindi na yung program. And then, yung tulad nga sinabi nila, yun, kagahapon nag-send ng listahan ng graduating students for this school year sa college. So, yun. Kasama yung pulang sa bahay. Amen. Thank you. Thank you kay Lord kasi siyempre, sinamahan niya ako sa college journey namin eh. Siyempre, yung buong batch namin na yun. Naging madali yung chapter na yun ng college namin sa pagkawin namin doon. Especially nung nagkasabay-sabay lahat ng kailangan namin gawin. Sa mga projects, sa mga research, research, tapos sa mga final demo na nagre-demo pa ng ilang ulit bago matapos. Yung iba doon, pag nagre-demo, minsan pinanghina. PowerPoint kung pero thankfully may tayo, USB ka ba? hindi naman tayo pinabayaan. Meron ako. Kaya naka-survive pa rin tayo ng Bili mo, kasi may inirevise ako mas tuloy na yun. matindi. Nakakalungkot lang kasi may part na doon na hindi kami makagraduate sa pinukusan talaga gumagraduate yung mga college kasi under renovation lang, so nagkaroon ng ibang place. Pero okay pa rin yun kasi ano pa rin naman yung mahalaga, makakamarcha pa rin tayo, ano pa rin yung parent natin. Yung proof na paghihirap niya sa college, yung kapag yung sumikap niya na makuha, nandun pa rin, marilisip pa rin. So yun lang. And then, ang wish ko na lang, sana kay Lord, alam niyo naman na yung mga hindi ko man lang nababanggit sa family, sa ibang bagay din. Sana ikaw na lang din, Lord, yung umandin. Kasi kung kami lang din yung umandin, wala, baka kailangan din ang resource. So yun, kay Lord yung pa-point, magsamba sa salamat. And Lord, thank you so much. Amen. Hallelujah. Susunod na pala silang magpapasalamat. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Hindi ka lang, Gracie. pinatay mo na yung wifi. Hello po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ngayong year, nag-graduate po ako sa 9 taon na to. Nagpapasalamat ako kasi hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa aking demo. Kasi nung mga nakaraang demo, na-demo ko, wala lang parang mabayang ako yung set
confidence ko nun. Pero nung last na kayo ng pang-coding na successful yung demo, ang sabi sa akin, congratulations, pasado ka sa final demo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinulungan niya ako, siya yung nagbabay sa akin sa lahat-lahat. At alam kong lagi siyang nasa tabi ko. Nagpapasalamat ako kasi ngayon, ang dami natin. Tapos, ang luwag na nung place natin ngayong araw. Lahat na tayo nakapag-worship, lahat na tayo nakapag sayaw, kanta, mga ganon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy pa rin niyang pinapalakas ang ating pastor, si Pastor Big at si Sister Del. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pumunta ngayon dito sa church na to at nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi lahat tayo nakarating dito ng ligtas. Amen. 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 Hallelujah. Takbo dito, takbo doon. Sige, church, may magpapasalamat pa po ba? Ayun, kung wala na po, tayo po yung muna dadako sa tithes and offering. Tithes and offering po. Sige, church, Ate Julia, sige, mamahat ako sa tithes and offering na yun. Sige, pakiikot na lang po, Explain mo tayo pati pasusunod rent at saka kuryente. Tithes and offering natin. Hindi naman sa bulsa ko yun. Tulad ng data, personal pa yan. Pero hindi ko sinusumba. Kumbaga, limited lang ang aking data. Pero tingin, padami nito. Hindi kasi ako nanghihinayan. Sige, paikot muna natin siya na bago natin ipag-pray. Ito ko. Sorry ka. Sige, pag-pray muna natin yung mga kalooban. Sige, Ate. Okay lang. Isa. Huwag lang kuryente ha. Sige, pakihawak na lang Ate Julia, tapos ipag-pray natin yung mga kalooban. Yes, Lord, sige, church na tayo na nalang. Yes, Lord, kanina, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kaloob na ito, Lord. Langin po namin, Panginoon, mga angkay sa mga puri po na ito ay magamit po sa iyong gawain. Mga magamit po sa mga kakailanganin pa po ng iyong gawain, Panginoon. At dalawin kami po mga nakapagbigay dito sa kanila ng siksik bigat at maabot na pagpapala, Panginoon. At yung mga hindi po nakapagbigay. Dalangin po, Lord, nabigay niyo po sila ng kakayahan po makapagbigay sa iyo, Panginoon. At patuloy niyo po silang i-bless. Muli maraming salamat Yes, po. Lord. Binabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papulit pagsambata sa salamat ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, Ate Julia, pakitabi na yan. Sige, church, na tayo po'y dadako na sa pinaka-importanting communion. Communion po. Ako na yan. Sige, sir. Isa pa kang basi. Ay, Habang naghahanap dyan sa laon, ako na muna. Mga kapatid, pakinggan niyo ako maigi. oh, Ito po, no? Oo, yung Ito, spiritual dito. List. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Revise yan. Yan ang kung Ito na po.
Pag tayo nagkomunyon, inutos ni Jesus Christ, inulit ni Pablo sa unang Corinto chapter 11 na ginagawa ang komunyon hanggang sa kanyang pagdating. Pag nagko-komunyon po tayo, mga kapatid, pansinin nito, sinusunod natin kung ano ang prescription sa Biblia. At naalala ko, noon, sa ibang churches, bakit? Walang pakialam sa ibang churches. Sa ibang churches, nakagisna nila, komunyon lang, walang juice. Hindi ba kayo? Walang juice. Na ibig sabihin ng juice, dugo ni Kristo Jesus. Nagiginig ba kayo? Itong ostya bilang katawan ni Kristo. No? Itong ostya bilang katawan ni Kristo. Itong saro bilang dugo ni Kristo. Naintindihan niyo ba ako? Kaya nung si Kristo ay kasama ang kanyang mga alagad, kinuha niya ang mga pira-pirasong tinapay at sinabi, ito ang aking katawan dahil hinalay ko para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang dugo para sa bagong tipan. Ang ating isubo, huwag maingay. Hello, mga bata. Tayo po tayo lahat. Tayo tayo. Walang gagawin muna sa cellphone. Ito'y banal, sagrado. Hindi natin ginudyos to. Pero yung sa kisap nito, katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Tahimik ka, tahimik. Isubo natin ang ostya bilang katawan ni Kristo. 1, 2, 3. Pagkatapos nilang mag-kumain ng tinapay, kinuha ni Kristo ang saro, ito ang dugo ng aking dugo ng aking galing sa katawan niya, of course. Gawin ninyo to hanggang sa aking pagbalik. Kinuha niya, inumin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Sino nag-amen? Amen! So, balik natin kay diretso na tayo sa Word of God. Balik na natin sa PowerPoint. Noong nakaraan, pinag-aralan natin yung overview ng spiritual gifts. Ngayon, ang pag-aaralan natin, actually gusto ko nga i-correct yan eh. Spiritual gifts, hindi spiritual gifts. Talagang may spiritual, may physical gifts na binigay talaga sa atin ng Diyos. Number 1, physical life. Hindi spiritual yun. Hiningahan ng banal na espiritu at yung putik na inukit sa lupa na buhay. Yon si Adan. Amen ba? Amen. Ngayon, pumunta tayo sa spirit gifts. Ibig sabihin, gifts ng Holy Spirit. Pakinggan nyo ha. Tingnan nyo ang spirit gifts. Unang-una, pag-aralan natin yung sign gifts. Kasi marami pakiclick nga. Sign gifts. Matututo.
Ang sign gifts ay dinesign ng Holy Spirit para sa mga hindi nananampalataya. Minsan, yung iba, hindi nakukuha sa salita. Bla 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 bla. Kaya minsan ang mga Kristiyano nagsasawa na. Minsan hindi nila alam ang kanilang gagawin. Minsan sasabihin na hindi nila papansinin. Ang batang maingay isasabit sa poste ng loob. Yan. Kala nyo nagbibira ko, isasabit ko kayo dun sa poste. So, nakita nyo. So, yung sign gifts, ano nga doon sa sign gifts? Paki-click. Buksan mo ang 1 Corinthians chapter 4, verse 4 to 5. Pakibasa nga yung Tagalog. Pero, Pastor, ba't kailangan ko pa malaman yan? Paano kung nakahabilo ko ng isang tao, nagsuri, nagtanong, hindi mo ngayon masagot? Basa, Tagalog. Verse 4. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman, hindi dahil dito'y inaaring ganun ako. Sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Verse 5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kalimitan. Ano ba yan? 1 Corinthians chapter 4, verse 4 to 5. Opo. At ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapulihan sa Diyos. Parang mali yung binasa mo. 1 Corinthians chapter 4, verse 4 to 5 po. Basahin mo yung English. Malayo. Sige, basahin mo. Verse 4. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified. But he that judges me is the Lord. 5. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness. Mali yung nabasa mo. 1 Corinthians. 1 Corinthians po yung binabasa ko po. King James ba yan? Parang mali eh. 1 Corinthians po. 14, verse 5 verse 4 to 5. He that speaks in unknown tongue edifies himself, but he that prophesieth edifies the church. I would that you all speak with tongues, but rather that you prophesy. For greater is he that prophesieth than he that speak with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Tagalog, ang sino man nagsasalita sa isang hindi kilalang salita ay nagbibigay ng pakinabang sa kanyang sarili. Ngunit ang nangangaral ay nagbibigay tulong sa katawan ni Kristo. Tingnan niyo yung verse 5, patungkol sa pagsasalita yan. Nakapunta na ho ba kayo sa ibang church? For example, ikaw, ako, Tagalog, nagpunta ako ng Amerika, wala nagturo sa akin. Naintindihan ko ang Amerikano, nakakapag-English ako. O, yun ang gift of tongues. O kaya, nagpunta ako ng, hindi ko na kailangan pumunta ng Greece.
para mag-aral ng Griego o Greek. Hindi naman ako nag-aral ng Bible school. Pero nakakapagsalita, nakakapagsulat ako ng Griego. Hagiaso pneumaticos, Holy Spirit. Bawa. O kaya, ikaw ay Pilipino, nagsalita ka ng Spanish o Chapacano, tinanong ka, yo soy comprehende. Do you understand? No soy comprehende Espanyol. Hindi ko naintindihan ang Kastila. No comprehende. Nakita niya, nag-gets niya? Gift of tongues yun. Sa Old English, sa King James Version, sa English, gift of tongues. Sa simpleng lingwahe ng English na American English na ginagamit natin sa ngayon, yun ang contemporary English natin, gift of languages. Speaking languages. Gets nyo? Yon ang gift of tongues. Ngayon, meron mga churches talagang kasi dito sa verse na to, ginamit yung salitang lalien, unknown tongue. Ibig sabihin, isang lingwahe na hindi ka kilala. May konting, naalala niyo yung shinare ko sa inyo? Rat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 ap. Di ba nakakita kayo ng mga sinasabi nag-speaking tongues? Sabi ni Pablo, yung mga tao nagsasalita ng mga salitang hindi niya naintindihan, siya lang ang nakikinabang o siya lang ang na-edify. Yon ang unknown tongues. Pero, yung known tongues, different tongues, either may interpreter o wala, no? Naintindihan niya, banyagang salita, yon ay regalo ng banal na Espiritu. Walang nagturo, naintindihan niya ang salitang banyaga o yung tinatawag natin foreign languages. Naintindihan niyo ba? Yon ang gift of tongues. Sa Bible, sa Acts chapter 2, na tayo pumunta ron, tatagal, iniiklihan ko lang. Sa Acts chapter 2, yung mga apostol nagsalita ng iba-ibang lingwahe. Halimbawa, nagsalita sila ng Hudyo, si Pablo, si Pedro. Open air, nagsalita siya. Nagtanong yung mga Arabo, nagtanong yung mga Griego, nagtanong yung mga iba-ibang bansa, taga-Ptolemy, mga Italian, Arabic, nagtataka sila. Bakit kaya si Apostol Pedro nagsasalita? Bakit naintindihan namin? Nagsalita siya ng Griego, nagsalita siya ng walang translator. Biro mo, nagsalita siya isang beses, sabay-sabay, iba-ibang nationality. Yan, sige. Nakapagsalita siya, nakakainaintindihan siya. Power po ng Holy Spirit. Hindi po nagsalita ang mga apostol ng gift of tongues daw yun. Hindi po totoo yun. Yung babbling sound na yun, yun yung utterance, angelic language. Kaya huwag kayong basta-basta samayin ng samayin. Uy, nag-speaking tongues. Nakakapagsalita siya ng gano'n. Pero tanongin mo yung nakikinig kung naintindihan. Hindi. Baka ang isang tao nananalangin sa isang wika na naintindihan, ang kanyang espiritu habang nananalangin ay may bunga. Pero kung ang isang tao nagsasalita ng isang kakaibang salita na hindi niya naintindihan, niloloko lang niya ang kanyang sarili. Pero, hindi ko sinasabi na lahat ng tao nag-i-speaking tongues ay pare-parehas at hindi totoo. Experience po sa buhay yan. Meron ako nakikilala, nag-i-speaking tongues, pero ayaw niya sa church. Alam mo kung saan niya ginagawa? Sa bahay. Nagsasalita siya ng angelic language, may revelation. Pero,
kung marami tayo dito, biglang may magsalita ng mga ganon, pasikat lang yun. Paano kung yung hindi nakakaintindi na mayroong give of tongue? Ano sasabihin? Ay, weird ko pala yung pastor nyo. Ay, weird ko pala si sister yun. Si sister Iya, nag-i-speaking tongues. Anong kabuluhan? Hindi naiintindihan. Baka sabihin, praning. Masabihan pa kung alien. Ah? Alien. O alien, kaya lalien. Greek word for unknown tongue, lalien. Alien. Tingnan niyo ba? What a coincidence? Ang ibig sabihin ng lalien, unknown foreign tongue. Alien, unknown beings. Di ba nakita niyo may coincidence? May natutunan ba tayo? Amen. Greek yun. Greek, no? Pero pag unknown tongue, pero glossa, singular, unknown tongue, lengguwahe foreign, na hindi maintindihan. Na normal. Hindi yung ratatatab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 
na may interpreter. Ako kasi, kahit walang interpreter, pag napuno ko ng Holy Spirit, kahit may message si Lord. Naranasan ko yan sa isang Baptist church, dati sila, full gospel sa Franklin. Naranasan ko mag-interpret. Huwag nyo na ang pilitin kung hindi totoo. Amen ba? Kaya 1 Corinthians 14:5, no? 14:4-5, he that speaks in unknown tongue, Lalien, edifies himself. Siyempre, ba't ka magsasalita ng Kastila kung yung kasama mo hindi marunong mag-Kastila, mga kapatid? Amen ba? Ba't mag-i-English ka dyan sa kanto? Tapos may mga manginginom, baka patayin ka nila, hindi ka nila. Ba't nag-i-spoken dala yun? Hindi ko naman naintindihan. Amen ba? Amen. Yung English ng British, iba sa English ng Amerikano. Oh. Katulad yan, what's your schedule? What's your schedule? Sa British yun. Pagka-Amerikano, what's your schedule? Where are you going? Nagets nyo? May naiintindihan ba tayo? Tapos sabi niya rito, but he that teach, prophesieth. Naalala niyo last meeting, nag-preach ako, ang ibig sabihin ng prophesying o propesya sa Tagalog, pagtuturo. Amen ba? Amen. Pag-interpret. Pag-predict ng future. Depende sa application. From the Greek word, prophet. Amen ba? Amen. Tapos, kinumpare ni Pablo. Ano gusto mo? Marami kang salitang alam na hindi naman naiintindihan ng iba? Walang pakinabang. Kaya sabi niya, dito sa verse 4 din, but he that prophesieth edifieth the church. Bakit? Kasi yung church ng Corinth, nung panahon ni Pablo, halo ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya pagka narinig kayo ng tatangs, ano ba yan? Lasing? Napagkama na ng mga apostol. Lasing. Bawal ba nagsasalita ng ano yan? Parang lasing. Nag-speaking tongues. Kaya sa experience ni Pablo, mas maganda pa kung merong magsasalita ng salitang banyaga, dapat mag-interpret. May interpreter. May mag-explain. Alam niyo mga kapatid, meron ako natutulong practical lesson dito. Tingnan ko kung may maintindihan. Mahalaga pag nag-uusap kayo at meron kayong mga kasama. Halimbawa, ikaw ay Kapampangan, nagsalita ka ng Mekene. Siguraduhin mo, yung mga katabi mo sa church, nakakaintindi ng Kapampangan. O kaya, ikaw ay Pangasinense, nagsalita ka ng Pangasinense. Siguraduhin mo, yung kausap mo, oo, tama, kausapin mo, marunong magpangasin. Siguraduhin mo, yung mga kasama mo, yung mga katabi mo, nakakaintindi ng Pangasinense. Bakit? Bakit? Practical application. Mamaya, isipin nila, pinag-uusapan mo siya. Tama ba, mali? Number 2,
Sabihin, nagyayabang ka. Kikinig ba kayo? Tahimik niyo eh. Mas may nakikinig. Amen? So, may natutunan. Parang sa sales talk yan. Sa marketing. Huwag kang magsasalita ng bagay na hindi naintindihan ng ordinaryong tao. Pag kausap mo engineer, pwede kang magsalita ng technical terms. Engineer yun. Pag siya ay abogado, kailangan handa ka. Mapapaliwanag mo maigi. Abogado rin yung ginagamit mo salita. Kung siya ay doktor, nursing, medicine graduate, kailangan marunong ka ng biological, biomedical chemistry, meron kang background. Katulad ng mga salitang anaphase, metaphase, cell division. Hindi maintindihan ng tao wala alam sa medicine niya. Tama ba? Magsasalita ako dito, psychokinesis. Hindi ko maintindihan yan. So yun, the power of the mind to move object. O kaya magsasalita ka ng, alam nyo, yung monitor, wala na yung vacuum tube. Wala na yung gases. Plasma yan. Pag kinuryente mo yan, nagpo-polarize yung ilaw. O maintindihan nyo ba ako? Ang nakakaintindi niya, yung technical. Kaya patuloy. So, ano natutunan natin? Kung ikaw ay teacher, huwag kang magsasalita ng mga bagay na hindi naintindihan ng estudyante para lang pa-impress sa mga estudyante. Mag-level down ka. Doon ka lalo re-respetuhin. Pero kung sasalita ka, high-sounding words, hindi ka nila maintindihan. Kahit ang bata. Halimbawa, nagsasabi ako ng tungkol sa salita ng Diyos. Kailangan lalagyan ng konting cartoons. Halimbawa, ganun ka. Kung yung mga kausap mo, mga 2 years old, 3 years old, 6 years old. Diba? Mga nursery. Kung kakausapin na, sige, kukunin ka ng mga, lalagay ka namin sa planet of days. Hindi yan panilito. Baka mamaya, ikaw pala yung 8. Tapos yung kausap mo, kamukha ni Nikola Tesla, scientist. Tapos ikaw pala, sa harap niya, scientist. Amen ba? Pinatutulog ba tayo? The use of language, ingatan natin. Sabi sa Book of Proverbs, the power of life and death is in the power of the tongue. Tama. Ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ay sa salita. Hindi ba nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Sa salita pa lang. Let there be light. Nagkailaw. Let there the firmaments of the heaven separate from the firmament of the sea. Nagkaroon ng atmosphere. Nagkaroon ng ocean. Let the dry land appear. Hindi niyo sinabi ganito Let the dry land appear. Hindi ka lang. Baka mamisinterpret niya appear. Hindi gano'n. Amen ba? So, di ba? Isa pang example, ang kamatayan, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Hindi ba may tao mamamatay, electric chair, pag-firing squad, nung panahon ni Celsius, dahil lang sa salitang yan, ano nangyari? Dahil lang sa no limit angere, may namatay, tama mali. Salita lang ang ginamit. Nagsulat lang siya ng no limit angere, may namatay. Pero marami rin na buhay. Nagising ang diwa ng Pilipino para sa kalayaan. Amen? Napakahalaga mga kababayan. Mga kababayan. Mga kapatid, ingatan natin magsalita. Amen. Kung minsan,
Kahit hindi nyo sinasadya, kahit tama yung iniisip nyo, ang dating sa ibang tao, mali. Bakit? Ma-o-offend sa inyo. Lalo na pag nasaktan ang loob ng nanay nyo at ng tatay nyo. Yung dating bastos, suwain, ayaw na niyo siya. Lord, tinatanggal ko lahat ng espiritu ng katigasan ng ulo sa mga bata sa pangalan ni Jesus. Igawad mo yung banal na espiritu. Amen. Kaya masama, mga bata, napakasama. Kahit teenager kayo, bata pa kayo. Kung yung sabihin matanda na kayo, ako, senior na ako. 63 na ako. Si nanay, senior eh, galangin nyo. Huwag yung bibigyan ng sama na loob. Malas yan. Kung baka sa unbeliever, malas. Pero sa Biblia, hindi malas yun. Walang malas swerte. Sumpa ang umaway sa nanay at tatay. Kaya habang buhay pa sila, iayos nyo ang pakikitungo nyo sa inyong lola at nanay. Utos ng Diyos. Honor your father and your mother. Kahit anong sablay niya. Anak ka rin. Anak ka pa rin. Nanay mo pa rin siya. Tatay mo pa rin siya. Kaya pag kayo ay matigas ang ulo, magagalit ang Diyos sa iyo. Tsaka huwag kayo magsasalita ng ganito. Pakinggan nyo. Hindi ko kayo tinuturuan mag-curse. Sana madapa ka in Jesus' name. Nangyayari. Pero mabalik sa iyo. Huwag mong gagamitin ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kahit yung mga salitang, oh my God! Hindi ako against sa ulo. Tapos pinalitan, oh my gosh! Pero actually, oh my God yun. Alam niyo ba na ang pangalan ng Diyos hindi mabanggit ng ibang Hudyo? Tayo pa kaya mga Pinoy. Kaya, tingnan nyo, thanks pa lang yan ha, wala pa yung ibang scientists. Bakit ang Biblia, salita rin, para kanino? Hindi lang sa believer, pati sa mga unbeliever, sa mga hindi naniniwala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? Amen. May natutunan ko. Amen. I hope meron. Di ba alpaking tungkol ng Biblia na sinishare ko sa inyo? Amen. Kaya napakahirap mga kapatid. Ano yung tumutunog? Ito po. Napakahirap nang walang relasyon sa Diyos. Hindi mo masasabi, bukas wala na tayo. Kaya napaka-importante magsamba tayo ng todo. Ako, didiretsuhin ko kayo, kaya humahaba buhay ko. Alam mo kung bakit? May relasyon ako kay Yesu Cristo at dapat lang ibigay sa Kanya ang dapat niyang para sa Kanya. Amen. Hindi lang pera, mga kapatid. Panahon. Magsamba. Ilan ang araw sa isang linggo? 7. Ilang araw lang tayo sumasamba? Isang araw. Ano ba 10% ng 7 days a week? 0.7. More than 1/2. Nag-gets nyo ba ako? More than 1/2. Hindi naman tayo sumasamba ng 24 hours sa isang araw. God bless you. Thank you, anak. Naintindihan niyo ba ako? 0.7 days. Amen ba? Narinig niyo ako? Amen.
Nagigiling ba kayo o doon kayo nakatingin sa pagkain? No! Kasi, nung minsan, umakyat si Jesus Christ sa bundok ng Transfiguration, sinamahan siya ni Juan at yung dalawang pang alagad. Sabi ni Kristo, dito muna kayo, aakyat pa ako at mananalangin. Aba, makatapos manalangin ni Jesus, bumaba siya. Nakita niya yung tatlo natutulog. Hindi ba kayo makapagpagal kahit isang oras lamang? Mga kapatid, pakinggan nyo. Hindi ba kayo makapagpagal kahit isang oras lang? Mahina ba yung microphone? Hindi ba kayo makapagpagal ng kahit isang oras lamang? Abalang-abala tayo sa lahat ng activities. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin ginagawa. Tingnan nyo, tinapos ba natin lahat ng slide? Hindi. Diyan pa lang may matututunan kayo. Di ba, pinag-usapan natin tongues or languages. Hindi ba ang Bible tongues din na kailangan pag-aralan? Life and death is in the power of the tongue. Speech. Bago speech, sinabi ng Diyos, you, sabi niya yan, let there be light, and there was light. Amen ba? Okay ba yung ating church natin? Amen? Hindi ko to church. Church nyo to na binigay ni Jesus. Sino yung church? Lahat na nananampalataya kay Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. The God of the Bible. Amen ba? Amen. Kaya gusto ko, tama-tama, nandiyan na rin yung iba. Gusto ko, pati yung mga nanonood dyan, nagpapasalamat po ako personally. Ginamit kayo ni Lord sa lahat, sa iba't ibang paraan para sa kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord. Ako mismo namamangha sa kanya. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos, pakipahiram nga ng laptop, kantay natin yung itataas kita. Pakilagay yung laptop dito sa pulpito. Malia, 200 plus din yan. Thank you. Ulitin natin, bago tayo magtapos, alam niyo, ang Biblia, salita lang, pero galaw. Diba? Salita ng Diyos, di ba talaga? Ang tao, wala. Bokyo. Pero pag Diyos, sigurado. Tayo tumayo. Taas natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Sa kamay niyo, taas niyo. Taas kita. Sabay-sabay po. Taas kita. Sa buhay ko, sa puso ko,
lahat ng nagmamahal sa sama natin kay Kristo Jesus, pagpalain sa lahat-lahat ng klaseng uri ng pagpapala. Hindi lang pera, hindi lang kalusugan, may promotion. At lahat ng inaasa mo, ibibigay niya. Huwag na kasi kayong magduda. Amen. Palakpakan natin. Sa mga taga-subaybay, maraming salamat po. Hindi ako nanghihinayan sa data kung maubos man yan. Kasi wala talagang wifi dito. Pero nagpapasalamat kami dahil abutan kayo ng pagpapala. Tanggalin nyo lang isang bagay. Alam nyo ano? Alisin nyo ang duda. Alisin nyo ang paghapon. Alisin nyo ang pagmamalaki. Magpakumbaba lang po tayo. Yan ang sikreto. Have faith in Christ, everything will fall into place. Amen ba? Second, it is in the power of the tongue. Life and death is in the power of the tongue. But if it is the tongue of the Lord Jesus Christ, the Bible, the living word, there is power on life, success, and resistance to evil doings from Satan and his agents. Amen? God bless. Pakikinggan mo na sila bago magpatay yung data lang sila. Pati yung sa labas, sila echo sa amin. Ilan tayo? Thank you. Thank you sa mga nag-assist. Amen. Buhat, dalag, ano. Lahat na nag-assist, lahat ng uri. Thank you. Walang malaki, walang maliit. Importante, bukal sa puso. Amen ba?